Midlife crisis disclaimer. Our views and opinions expressed here in our discussions are entirely our own and belonging solely to us and do not reflect the views and opinions of our current employers, organizations that we belong to, or even our respective families. Thank you. All right. Good morning, good evening from Manila to New York and back. Welcome back once again, mga sisters. I am Fen. I'm Raquel. Matthew. Chili. Okay. So, Yeah. I just want to make sure. That I have audio when I start it. So, bago pa siya mag-lag, wala muna akong camera. So, unfortunately, our sister Checo will not be able to join us. She's feeling a little under the weather. Medyo uso ngayon, sisters. So, alagaan natin ng mga sarili natin ng mas maigi pa. My mom, get well soon. She's also not feeling well. So, ayun. But, let's jump into our topic for today. So for the entire month of February, and we are already at the last leg of February, one thing is we've been talking about love, relationships, hardships, learnings from those hardships, and everything else, right? So on those topics, medyo challenging from mga cutie patuti, ng first crushes, first love, first relationship. Nikilig na naman yung anak mo. Ay, di na sasalita. Diba? Yung mata yung gumagana. From the Checo, get well soon. Sorry, Doc Matt. Get well soon daw si Checo. Ay, Oo. Oo nga, oo. And to tita, prayers for her. Thank you. So, ayun na nga. So, now that we're talking about yung mga relationships and all that, at alam naman din natin na, being in a relationship, we are not as lucky as some of those that we know that stayed with one relationship from the time na nagkaroon sila ng relationship. So, for some of us or most of us that have experience to be in different relationships, i-level up pa natin ng konti. So, our topic for today is all about reconciliation. So, the question is, we don't need to answer this yet. But Thank you for the disclaimer. Leave it as a question to our sisters when we open it. So, how comfortable are we in getting back with our exes? Or, should we? Should we? Ay, Parang nanggulat hindi naman yan sa nasa script pa. Oo nga, nanggulat kasi. Parang wala yun ah. So, Nag-message si Checo. Kasali pa rin natin siya. Ano daw sabi niya? Audience daw muna siya. Chat. Okay, so, shall we go and proceed with our first question? All right? That's not the first question. That is something na we're going to leave it there. We're going to park it. That question that we opened our episode for today. And by the way, it's already our episode 12, no? Imagine, we were thinking about this na parang, kailan ba tayo sisimulan? At ito, nasa episode 12 na tayo of our season 1. Now, the question that we have is, so isa-isa tayo, from youngest to prettiest uli, do you still remember all of your exes? Yes or no lang? Yes. 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 Ako din, yes. Okay. Kala ko, kasi, no eh. ano? Naglalag Wala. Go. Ano yun? Wala. Hindi ako mag-move on. Walang gagalaw dito. Kala ko magnono ka. Hindi. Sa dami. May mga pilit kinakalimutan kaya lang nakatattoo na sa utak eh. So medyo ang sagot pa rin doon is yes. So
now that we all know that we can still remember our exes, question is, how comfortable are we talking about them? Why or why not? Anyone can open up. I'm very comfortable talking with my exes, minus the names, and because they've been part of my life. It's like any other friends that I had or I have. I can talk about them freely. I am also comfortable talking about my exes. Inaabang ako kung sino next eh. So, yes, I'm also comfortable. But I have this line. There's a line that I will not be divulging any other deep and personal information. Mas okay ako sa ganun eh. So I'm comfortable pero meron akong boundaries. Kung hanggang saan lang. Ay, gusto ko yun. Gusto ko yung nagsaset ng boundary hanggang dito lang ang pwede mong malaman. Kasi nagugulat ka nga daw yung question mo. Sinasabi ka na niya agad. Warning mo na yan, Stephen. Ako na nga din sunod para hanggang matapos sa ganyan na yun. So yung friend ko, oo daw, comfortable naman din. Pero katulad nung kay Matthew, may limitations din. Siyempre, yung privacy nung Yes. Mm-hmm. Yan. so, Ikaw, Stephen. So, ang tanong ko dito, dun sa nag-set ng border, it's not really primarily because of you, but being respectful of your ex's privacy. Ganun ba? Exactly, oo. So, yes. So, makaya si Sir Matthew. Kaya, siguraduhin mo na. Okay, ikaw na. Open. Hindi, sa akin kasi, para tapos na. sa akin, I'm comfortable, pero kapag tinanong lang. Oo. Ay, hindi ko may Oo naman. Hindi naman. Hindi naman tayo biglang magkukwento about that. Okay, ipopost. Hindi, like for example, dun pumapasok yung ako medyo no holds barred ako kasi sa sa pag-share. Like for example, hindi ganun kalawak yung siguro borders ko or boundaries ko of whatever questions you want to ask me. I can answer that comfortably, but you make sure na you're going to ask me. You're not going to assume, you're not going to parang magpapaligoy-ligoy ka, tanungin mo ako kung ano. And I'll be comfortable talking about it naman. Yun lang yun sa akin. If it's about comfortability of talking about my exes and the things that we did in the past, yeah, I'm open about it, ganyan. You just have to ask. Comfortably, yes. Oo. Now, next question. Sandali Si Checo parang walang masyadong comment eh. Oh. Tinitingnan ko yung mga comment ng mga listeners natin eh. Kung hindi siya mag-comment, ako na lang magsasabi ng ano niya. Okay. Pagbigyan natin siya. Oo, bilang nagpapagaling siya, no? Ayan. Next question, yes or no lang din to. Does your partner, whether previous or current, know about your exes? Yes. Yes. Yes and no. Merong hindi. Merong oo. Ako din, yes and no. Pero kasi, sa bagay, yes, wala namang explanation dito ng why or why not eh. Pero sa akin kasi, I wanna link it dun sa answer ko kanina. Kung hindi naman tinanong, di wala siya malalaman. Mm-mm. Pag may tinanong siya, di doon sasagutin ko. Kung tatanungin niya, pang ilan na ba akong karelasyon mo? Tatanungin niya, yung mga ganon. Yung, alam mo yan kung ano man yung mga whatever na gusto niya malaman. So kung hindi siya nagtanong, kasi there were some people that I've been with na hindi naman sila nagtanong eh. Di wala. Di kung ano lang yung meron kami at that moment, yun lang ine-enjoy namin. Gusto ko yung ano natin. Gusto ko yung flow natin. Yes or no lang sasagot namin kung ano magpaliwanag. Wait lang. Wala pa kasi tayo sa medyo mas juicy eh.
Kasi dalawa yung angulo tinitingnan natin dito eh. And thank you, no, dun kay Raquel at kay Matt kanina for really clarifying that you have set the boundaries in respect doon sa privacy ng other person, right? Similarly, we're looking at the angle of having relationships na tayo, having other relationships in the past. Similarly, well, meron ba sa atin na mga nagkaroon ng karelasyon na tayo yung first nila? First trans woman. Oh. Yes. Ako no yan, no. Initang ulo. No. So sa'yo, Raquel, No. lahat ng naging karelasyon mo, nagkaroon na rin ng karelasyon na iba in the past? Oo. Ano, So, alam mo, di ko naiintindihan yung tanong, ganyan ka. Joke lang. May itulo ko ngayon, ha? Hindi lang siya nag-explain kasi ngayon. hindi ko kasi alam kung naglalag ako or not kasi parang Joke lang. So, ako kasi, meron ako na parang ako yung una niya. Pero mas marami yung hindi ako yung una niya. Right? Bakit ko to tinatanong? Kasi, the next question is, or the other angle is, we're not only going to look at tayo eh. Diba? We're also going to look at sila na mga naging exes natin or current natin, right? So, kasi, and I would like to thank Attorney Misen. You remember Attorney Misen, right? Yes. So, Yes. isa siya dun sa nag-comment, dun sa tanong natin sa community, tanong tayo ganun, how comfortable are you regarding, talking about your exes? Tapos sabi kasi ni Attorney Misen doon was, sabi niya, I'm comfortable, pero yung hobby niya, parang cringy, parang ayaw na ririnig na nag-uusap siya about it, parang ganyan. And sometimes, yun na nga yun, it's either some people would love to have some privacy of their own, and some naman din na I really don't mind, or some don't mind, but others naman would feel na, ba't ko pa kailangan marinig yung storya ng ex mo? Ako naman yung kasama mo now. Diba? So, may mga ganun lang. So, next question is, how do they feel yung mga, whether current natin or yung previously natin na relationship, how do they feel when we're talking about our exes? Pero kasi, ang underlying question there is, were they the ones who asked you about it, or did you proactively share the information na, hey, actually, eto yun, hindi ako talaga komportable. Like, for example, si Julie, umabot ba sa iyo na hindi ka komportable knowing that you were the first trans woman na nakarelasyon niya? Not really. Good. Hindi naman deliberately na pinag-usapan na, okay, pag-usapan natin ng ex natin ngayon at this specific date and time. Ayun. Alam mo yun, like, I think common relationships, you talk about your family, your friends, exes, and stuff like that. And more on the people, it's more on ano yung experience, I guess, ang na-open up. So, with my exes, napag-uusapan, mainly because it's a different experience dating a trans woman compared to a cis woman. And some of the exes, first time nila magka-date ng trans woman, and it's their personal stuff as well. They've been through, like sexuality-wise. And for me, it's more of like, how would I handle that challenges for them being their partner? Kasi, so most of the experiences with men na first time nakadate ng trans woman is because like, ang always question nila is, am I gay ba? And I'm not someone who would tell them na you're gay or not. It's up to you to decide kung anong sexuality mo. And kaakibat noon, may mga stigma for cis heterosexual men dating trans women. And yun yung usual na challenge na paano sila mag-come out in a way. Kasi you don't do that when you're dating a cisgender heterosexual person.
So, yun yung usually nagiging course of discussion. Like, how could we traverse this as a couple if in case, firstly, yung family mo, tanungin about me. Which happened. Nandiyan ba si Stephen? Andito ako. Ay, Hindi, okay. I'm nodding. Hindi nyo lang nakikita, pero I'm nodding. Okay. I'm very interested in knowing na, kasi di ba it's all about the specifics. At totoo naman yun, we don't just sit down unless there's an issue that we have to really need to create an agenda na, hey, partner, let's talk about this. No? Normally, it only happens when there's an issue, di ba, that came about. But most likely, or most of the time, what normally happens is that through casual conversations, di ba? Casual conversations, hey, eto, friend ko to nung college, ganito, dito ko siya nakilala, ganyan. And then eventually, I'll talk about my family, and then eventually, I'll talk about my exes, or whatnot. Or, actually, ako, I do not talk about them proactively. Really, I don't. Sa akin kasi, again, I normally do not bring it up for the reason being na I'm with someone. So whoever it is that I am with currently, yun lang yung pag-uusapan natin, yung tungkol sa atin. Now, if you wanted to know about my previous relationships, then you ask me. Merong mga ilan na dinadaan sa biro. Siguro ganyan ka sa jowa mo dati, no? Siguro ganito ka dun sa nung no? Kaya ka seloso, kaya ka ganito, kaya ka ganyan. Whatever it is, whether good or bad, natatanong ng pabiro. Na doon yung pumapasok yung para mga casual conversation. Na minsan, kada biro, sila naman din yung unang mapipikon. Na parang, so, marunong ba magluto yung ex mo? Yung mga ganun tipong tanong. Tapos sasabihin ko naman, oo, sino mas masarap sa amin magluto? Kapag may mga ganun na tanong, yun yung parang, ha? Ito syempre ikaw, syempre yun ang sagot ko. Ano yung sasagot ko? Una sa lahat. Tama naman, tama. Una sa lahat, hindi naman niya Gusto matitipan na yung away. luto dun eh. So, hindi. So, yun yung mga no? Kayo ba, Raquel, Doc Matt, do you parang proactively share that? Ano yung mga specifics na mga questions na normally na-encounter nyo about, about your exes? Kasi, hindi naman din natin may iwasan na minsan talaga magkakaroon ng ganong klase ng conversation with our current or previous relationships din di ba? Na parang mauungkat bigla na parang, ay, teka, minsan, meron din ang mga bagay na pinuntahan, di ba? Yes. Nakapunta ka na ba sa ganito? Tapos very Correct. specific na yung lugar na yon, nakapunta ka lang dahil dun sa lugar na yon, dahil lang dun sa ex mo na yon. Totoo. Si Julie ako ng tao. Ang laki ng Amerika. Yung friend ko kasi nanonood daw. Nanonood. Okay. Yung friend mo. Alright, so shall we be speaking in English now? No. Okay. Ay, ano ba sagot? Yes or no pa rin ba? No! Joke lang. Init ang ulo. Okay ka naman Ako, sagot ko depende. Kumbaga, parang depende dun sa person kasi kung yun, pero hindi ako proactively. Pero pag tinanong ako, parang wala naman akong kagatol-gatol na kumbaga, halimbawa, yung reasons and all, yung halimbawa, yung mga simpleng ganyan, kasi parang pass na naman din yun. Yun yung sabi ng friends ko. Ako si Checo, sayang wala si Checo Hintayin natin siya mag-comment. Wait lang. Ano? May follow-up ako doon. Kasi Yes parang, or no nga? Ano? hindi kasi ang safe masyado nung sagot mo Medyo mahihirapan kita konti. Ano yung pinakamahirap na naging tanong sa'yo ng isang karelasyon mo, whether current or past, about a particular ex?
Parang wala akong maalalang mahirap. Kumbaga nahirapan Wow. ako sa end ko, tapos nga! Alam mo, una sa lahat, ang swerte mo na sa financial, ang swerte mo pa sa family background, pati ba naman sa relasyon, ang swerte mo pa rin? Hindi nga wala talaga. Kumbaga parang hindi naman, parang nga wala sa core memory ko yung itong, So never naging issue ang excess. meron. Pero kumbaga, Ayan. hindi siya yung kumbaga parang, naging naging prefer niya na kumbaga parang hindi alamin yung details. Parang ganon. Yun, katulad ng sinasabi mo kanina, ikaw depende kung tatanungin. So, pero kung ako naman, sa personal perspective ko, kung tatanungin naman ako, okay naman for me. Kumbaga parang wala pag-hold back. Pero na nga lang, kung pakiramdaman mo, parang kung yung intention ng tanong talaga bang para objectively malaman o magtatapos yung buhay mo. Parang ganun. Nakita mo yung sabi ni Lou Dave? Sabi nga ng friend, itong kumpare ko na to Lalo na yan, actually yung mga sinishare ko, po yung Cherry Litz. Kaya pinangatawan na niya nang wala siya ngayon. Behap niya yung mga kinikwento ko. Di ba, Checo? Sabi ng friend na ulit. Si Matthew, ewan ko kung sinong friend niya yung mga friends niya yung kinikwento niya. Matt. Ikaw naman. Ako naman. Yes, ganun din yung kapag may tinanong, sasagutin ko din. I'll answer firmly at saka strongly din. Pero I see to it na nandun pa rin yung respect dun sa tao. Tapos, natawa ko, may naalala kasi ako dun sa sinabi kanina na, yes, usually, nagiging problem din ng mga ka-sisters. Ako din, nagiging ko din ni concern, tsaka ng mga ka-sisters natin. Kapag meron tayong mga napupuntahan, tapos sasabihin, dinala mo dito yung ex mo, no? Kaya ka na dito kasi dinala mo yung mga ex mo dito. Di ba? Ganun naman usual. Pero sa natin dadalhin kung hindi tayo kakain, di ba? Yun yung na idea natin. Tapos nagustuhan naman natin yung... Sa location Sir Matt. Di ba? Yung mga pagkain. So, usually ginagawa ko na lang din siyang joke. O kaya naman, biglang papasok yung tanong na, di ba yung mga tanong na, hindi ka pa nakaka-move on, no? Naka-move on ka na ba? Sa ex mo? Di ba may ganun tanong? Yung mga usual natin na tanong na, naka-move on ka? Parang hindi ka na ba naka-move on? O kaya naman may mga itatanong pa sa atin na usual na ganito na, pinagluto ka ba ng ex mo? Pinagluluto kita ngayon. Di ba? May mga ganun. Yung may parang may comparison. Laging may comparison. Di ba? Yung mga ka-sisters natin makaka-connect din sa mga ganun. Kasi usual na natin sa mga karelasyon, may mga ganun, yung mga kino-compare. Pero ang technique ko naman, ginagawa ko na lang joke. For example, yung di ba pinagluto ka ba ng ex mo? Ako pinagluluto ka. Sabi ko, oo, napakasarap. Kung hindi dahil hindi ako makakakain. Yung mga gano'n. Ginagano ko na lang ng joke. Para namang, di ba, para ma-divert din. Kasi minsan, di ba, hindi pala minsan, madalas, sa ating mga ugali, minsan madalas nakakapuno din, 'di ba? Kasi parang aabot tayo dun sa PC natin na parang teka lang, bakit 'yun na pinag-uusapan pass na? Hindi rin naman natin siya maikakatwa. We cannot set that aside dun sa ka-relationship natin na for siguro number one reason interested talaga silang malaman to get to know you more. Doon ko siya tinitingnan na angulo na nagtatanong sila ng ganun to get to know you more. Kaya lang, nako-cover siya na natatakpan ng, di ba minsan, naiinis na rin tayo. Bakit pa ulit-ulit? Pass na nga. Bakit pa pag-uusapan? Pero kung titingnan natin, kaya mas maganda, that's what I can tell everybody na sana kahit hindi love ang pinag-uusapan, we get to look at the other side. Kasi kung hindi ganun tayo mag-isip, talagang matatapos agad ang relasyon kung mapipikon tayo sa mga ganung-ganung tanong. Kasi di ba doon nag-uumpisa yung mga simpleng ganun, tapos madadagdagan ng iba pa mga tanong, tapos mapipikon. Di ba mapipikon ka na? Ayaw mo sagutin, siguro. Oo, di ba? Oy, si Matthew. Oo, may mga ganung linya. May madaming linya dyan Si Checo, ganyan din tapos sabi ni Lode, driving daw. Wala katotohanan.
Sabi nga ni Driving Checo, pati. wala daw katotohanan. Pero, gusto ko lang mag-react. Sabi kasi, sorry pero may ginamit ka kasing word, Doc Matt. Sabi mo, ang technique ko dyan. Technique ko. Yes, that's my technique. Ang lakas maka-expert kasi nung hire. Ang technique ko dyan. Minsan kasi, may mga bagay like for example, na tayo din yung nagpapahuli. Parang ganon. Unintentionally. Like for example, yes. Ang isang bagay sometimes, naahalata ng kasama natin na, uy, bakit parang kilala ka sa hotel na to? Uy, bakit parang kilala ka ng mga waiters dito? Tawa si Matthew, mukhang guilty Di na paghahalata tuloy na, ay madalas to sa ganitong restaurant, sa ganitong hotel, sa ganitong whatever pasyalan. Pero kasi, for one is, and we're talking about the casual conversations that we're having with our partners, no? Again, whether now, current, or previous. One more thing is, ang isang bagay naman na normaling ginagawa ko is that, kasi di ba ang tanong doon, unless tanungin nila ako, doon ako nag-open up. Pero kapag may mga bagay naman na first time kong ma-experience, hindi ako magdadalawang isip na i-share kagad yun proactively to show my appreciation. No? Kunwari, for example, first time akong ipaghimay ng hipon, ng sugpo. Yes. Sasabihin ko talaga yun. Huy, na-appreciate ko to. Alam ba, unti mong nanay ko, hindi ako pinaghihimay ng hipon. Huli akong pinaghimay ng nanay ko ng hipon, bata pa ako. Pero magmula nung natuto na ako, hindi na ako pinaghimay. Pero ikaw pinaghimay mo ako. And those are the things that I will not, hesitate in appreciating or showing my appreciation by telling him or my partner, again, whether now or previous. Wala naman ako partner ngayon, so puro previous yung pinag-uusapan. Yung mga ganung bagay na if it's unique to the person that I'm with, I will not shy away from sharing that as part of my appreciation of my partner. Na, oy, salamat, masarap kang magmasahe. Alam mo, ito yung pinakamasarap na masaheng na ko. Wala pa akong Alam mo yun, huy, salamat, maasikaso ka. Walang nag-aasikaso sa akin ng ganito. There are things na ganun eh. So, sa iyo ba, Doc Matt, meron ka bang isang particular na tanong or meron sa yung naitanong ang partner mo na about excess na medyo nahirapan kang sagutin din or what? Nahirapan sagutin? Usual would be kung meron nang napakilala. Lalo na sa pamilya. Yun yung sa family. Yun yung usual na medyo ako sumagot. Kasi, di ba parang hindi ako komportable pag ganun na yung pinag-uusapan. I mean, personally, parang kasi doon na mag-uumpisa yung mga iba-ibang mga tanong. Di ba? So, pag ganun, parang sabi ko, meron naman. Ganun lang. Para sinasabi mo, wag mo na itanong. Oo. Diba? Ayun, yun yung tanong. Pag yun. Pero siguro, Matthew, ako lang, siguro yung, kung before, parang nag-evolve din naman, kumbaga nagmamature rin naman yung ikaw din as a person, tsaka yung yung relationship mo. Parang nai-improve ka naman ng nai-improve. And totoo. Yun yung maganda sa natututunan natin. Sa bawat relationship, meron tayong natututunan. 'Di ba? Natututunan natin siya after na matapos yung relationship, during the relationship. Meron tayong for sure na matututunan na magagamit din natin sa next relationship natin.
Si Checo naman, sabi niya, secure daw kasi si Melo, kaya never siyang nagtanong about sa naging ex niya. Pero sa totoo niyan, sa akin kasi nagtatanong si Carmelo. Pati nga mga manliligaw niya, alam ni Carmelo eh. Joke lang. Hi, Melo. Hello, Melo. Wala ka rito eh, sorry. So, yun lang din ang hirap kapag umabsent ka dito. Wala kang, hindi mo maipaglaban ang sarili mo. Totoo. Correct. So, sa'yo, Julie, meron ka bang ganong part wherein, ay, sandali, nahirapan ako dun sa tanong na yun Oo nga. about my ex. Ako kasi ang nagtatanong, actually. Mas ikaw ang Pero- matanong. Ako yung nagtatanong. Kasi nga, di maganda ba? pala. Matanong yan si Julie. Ang magandang dugtong na tanong kay Julie, hindi ka naman yung nagseselos ending at inaaway mo naman yung... Ayun nga. Oh, ito pala. Ayun ugali niya. Dahil yun, I was like that. Na nagtatanong ako and then ako yung nagko-compare. Na tipong, I cannot go to Bohol anymore. Na there's a specific restaurant na kinakainan ng... Parang chicken kilala ko breast yung na- nakasama mo sa Bohol Of course! May basta Alam dyan, si Melo ka. Di ba, Melo? Kilala mo lahat. yung ganong tipo. Pero I think yung isa sa challenging na naging question is kapag may babalik ka na kung ex, atong topic natin ngayon, kung may babalik ka na kung ex, sino? Wait lang! Mamaya ang tanong na yan. Sasabihin ko sana I na yun, know. nasa Bohol ba yan? Yeah. Okay. So, I guess, maganda kasi yung pinunto ni Julie doon eh. Actually, yung habang pinakikinggan ko yung mga sagot nyo rin, no? Ako kasi, personally, the reason why I proactively share is para lang din, ma-feel good yung partner ko. I build trust, I build that level of comfortability through communication eh. Kaya ako, I proactively share. Ito yung mga gusto ko, ito yung gusto kong ginagawa mo. Instead of saying ko ano yung mga ayaw kong ginagawa niya, mas gusto ko yung sinasabi ko ano yung gusto kong ginagawa niya. Now, kapag may mga tanong kasi about regardless, whether about exes, whether about family or friends or whatnot, ako kasi, I do not look at the question per se. I look at ano yung underlying na bagay, bakit mo to tinatanong? Nagiging Pisces ka. Suspicious. sa akin kasi, Sabi ni I'm Stephen, like, positive dapat yun kasi, Ay, talaga mo. hindi, ang sa akin lang, yung parang, it's not really about the answer that I give. Is it something else that you're trying to uncover? Kaya ako naman, meron akong mga, kunwari, kung may tanong ka sa akin, babalikan ko lang, bakit mo na itanong? Yung ganon. Because I wanted to understand, what's your reasoning behind the question? What is it that you're really trying to uncover? Gusto mo lang ba talagang malaman kung ano yung paborito kong ulam? O gusto mong malaman kung paano to niluluto nung ex ko before? Or bakit ko siya naging favorite? I can relate to that, being the person asking questions. Ano na? I can relate where you're coming from. Kasi there were times magtatayo talaga ako ng something, pero meron akong ibang gustong pag-usapan. Which is bad. Yun yung gusto kong idugtong na confirmation kay Julie din. Curious din ako sa kanya kasi hindi siya yung katulad namin ni Matthew. Parang yung pagtatanong mo ba nung kumbaga as yung tumatanda ka na nabawasan ba yung pagtatanong or mas nabawasan yung selos? Kumbaga nandun pa din yung Complete 180. Ngayon direct na ako. Hindi na ako passive. okay. Nagpapatuloy. So, Direct na tanong lang. rin, di ba? Nagmamatured rin. Nagmamatured rin. Yeah. Good job. Yes. Di mo rin sure? Ano yung tanong na nahihirapan si Mama Pen? Hindi, wait lang. Sabi ni Anne. Hindi ako nahihirapan for the reason being na
una, alam ko naman kung paano mag-handle ng conversation. Siguro, hindi sa... So never kang na-caught off guard kahit anong tanong in any relationship? Never kang Manipulative kasi yan sa Stephen. Oo. Siguro, hindi, nako-caught off guard ako kapag ako ang naka-uncover na may mali siya sa tanong niya. Like for example, may gusto lang siyang malaman kasi meron siyang nararamdamang insecurity niya. Yes, okay. At kapag nalaman ko yun na, Insecure are you siya. asking this because you don't feel secured sa akin? Maglalambing naman ako nun eh. Ang automatic ko naman na response is maglambing pabalik eh. Wala yun, halika nga dito, pasimsim ng kilikili, gano'n. Pero wait lang. Ang sabi kasi ni Anne Austria, my husband never asks about my exes. Maybe he's scared to know. Hehehe. Sabing gano'n. Pwedeng scared, pwedeng confident lang naman din siya sa sarili niya, katulad ni Melo, na sinabi ni Checo kanina. Or meron ding best friend si Anne na pinagtatanungan ng husband niya. O ayaw namang magtanong ayaw ibalik ni husband yung tanong sa kanya. Pwede din. Pwede din. Hindi naman ang storya. Pero hindi. Kasi lahat yon nangyayari, and whether we admit it or not, di ba? Whether we admit it or not, in one way or another, napunta tayo dyan sa ganyan na sitwasyon we're in, bakit mga dyan ba tinatanong to? Totoo. Di ba? And like for example, yun yung sa akin, na parang the only time that I get parang uncomfortable about it is when I feel that there's a level of insecurity doon sa relationship. And I'm not even talking about an individual. I'm talking about the relationship itself. No? Na bakit tumatatanong ng partner ko? May kulang ba akong nabibigay? Sumobra ba ako? Nagkulang? Yun yung kaya ko palaging tanong, bakit mo to tanong? Ganyan. Ewan ko kung na-experience nyo yun. Yung si Raquel, ano kayang question? Tapos na ako. Ano sinagot mo? Perfect kasi nga yung buhay dyan. Wala sinagot? Kahit anong uncomfortabling tanong, wala kang nasagot mo lahat? Ako magtatanong, Charis. Wala ako talaga, or wala lang sa core memory ko. Wala nga talaga. Okay. Or baka most sa kanila is hindi naman nagtanong din talaga. Meron naman ganun. Pero may tanong ako kay Julie. Kasi si Julie, mas ang parang I don't know kung pinaghahandaan ba niya yung tanong na kung sino yung babalikan kung sakali. Pero ang tanong ko doon, bakit parang mas yun yung kumikiliti doon sa sa intellect mo, doon sa curiosity mo? Why are you very much interested with that particular question? Kasi all my exes are from different backgrounds. Like, walang nag-intersect na commonality nila. Aside from being tall, I guess. Like, there's a Cambodian, there's an Irish, may American, may Native American. And then different educational background, different careers. Alam mo yun, na as in iba-iba. Super iba-iba. Talagang parang northeast, southwest. So, kaya may naging ganung ask. Kaya maganda pala maganda yung tanong kay Julie later, no? Pag sinagot niya, anong lahi? Anong lahi? Kumbaga pinakapalagay niyang sa kanya. Parang lang. Tuloy eh. Kaya may tatawag. Hindi pala individual yung babalikan. Nationality pala yung babalikan. Kultura. Anong kultura? Bilang ikaw ay ambassador ng UN to Cambodia. United yan si Julie. Pero siguro, no?
Ay, go ahead. Balik ako muna yung sinabi ni Mama Pen, yung intention nga, yung kapag nagtatanong, bakit mo tinatanong yan? I'm on the opposite side nga. Ako yung nagtatanong kasi I would like, kasi yung insecurity ko talaga before, talagang off the roof na talagang, ay, ginawa mo yan sa kanya, bakit hindi mo sa kanya ginagawa? Ganong mga innuendos talaga na parang. Pero anong objective mo nung pagtatanong? Kumaga parang anong na bakit hindi mo purpose sa ginagawa? Like kung naghahanap ng gulo. Away! Oo. Ganun talaga na parang Gabriela Silang na hindi nag-therapy. Na tipong ginagawa mo, kaya mo, you're capable of doing this pala for this person eh. Ba't hindi mo sa akin ipakita? Parang, ganun yung mindset ko before. Which is lumalabas every now and then, pero more aware now. Ito yung mga tipo ng panahon na I woke up and I chose violence. Yes, like it cheated on me on my dream. pero kasi, di ba, medyo striking or minsan yun nga yung nakaka-caught off guard no kapag kunwari ang tanong is not because of really yung plain question kasi alam mo meron siyang ibang intention behind the question na parang sandali, is this a trap? Ganyan. Is this a trap? True. Kasi whether I say yes or no, parang yari ako dito eh. I mean, I'll be in a situation na, okay, kapag kunwari biglang tinanong ka, madalas ka ba sa restaurant na to? Parang kilala ka ng mga waiters dito ah. Ang sagot nun, oo naman, madalas kami kumain dito ng family ko eh. Ganon. I would just like to share an anecdote. There was one time, yung isang ex ko, as in talagang kilala niya na ako na we're, casual conversation. And then, nag-turn lang yung mata ko. Alam niya agad that there's the cogs rolling. Nasabi niya, ups, don't go there. Yes. Good job naman yun. Ewan ko kasi, kasi ako yun normally. Ako yun yung normally kapag tinatanong ako na parang, kasi after kong matanong na bakit mo tinatanong yan, tapos biglang ito na, nag-uncover na yung, kasi, na biglang, ay, wait lang. Wait. Meron ba akong hindi nagawa na ini-expect mo ba? Pwede naman natin gawin. Tas ito pa, dahil nga it's a trap, ang isasagot doon, wag na! Sa'yo na lang yan. Wag mo nang gawin sa akin. Wag mo na ako ipagluto. And the more hindi ko pa sinabi. Kung hindi ko pa sinabi, yan pa. It's nice na sinabi ni Mama Pen na sa kanya, like, going to the part na lambing agad. Which is challenging on my part kasi the people that I've dated, wala silang aspect of lambing sa culture nila. Diba? Kaya very enlightening na sinabi ni Mama Pen na, syempre ako maglalambing na. Ngayon ko lang na-realize na, yun yung hinahanap ko yung lambing na hindi ko Correct. Diba? Na culturally, tayong mga Pilipino, that's how we normally react to tampurot. Diba? Tama. Dapat pala ikaw mga namit na mga exes ko, hindi yung ibang mga friend ko dyan. feeling ko kung ako yung nakilala ng mga exes mo, wala kaming malalaman sa mga exes namin pareho kasi pareho kami hindi mga magtatanong. Unless Pwede din. Unless nga na meron silang gagawin sa akin na very unique of their own na huy, ikaw lang ang naging karelasyon ko na nagtanggal ng ingrown ko. Ganyan. Or di ba ganun? O kaya yung mga tipong yung kunwari kasi ako hindi pa ako nagkaroon ng dentista. So wala pang magduro-root canal sa akin o kaya magtatanggal ng wisdom tooth ko. Ganyan. Si Checo, hindi ko alam kung may dentist. Alam mo ba kung saan ako papupunta dito? Kasi kasama yan doon sa
we are in a relationship with a person, right? And most of the time when we are in a relationship with a particular person, we are also in a relationship with their work, with their family. Kasi kasama yun sa iniintindi natin. Ako, yun, for me, personally, kapag alam ko na, kunwari, alam ko na itong karelasyon ko is a busy person. Dahil yun yung, yun yung tawag dun sa baho niya no? Let's say, CFO siya ng isang talyer or something. Nagbigay talaga ng specific na example. Hindi. Kung pagbalagay natin na may gano'n, no? Na, alam ko na kulang yung oras namin pareho. So, I also get myself involved in that level of relationship. Kaya, doon din papasok yung, okay, mas papahalagaan ko yung rest day natin pareho, na magtatagpo tayo, ganito, ganyan. But I digress, no? So, hindi naman yun yung topic. Ang topic natin is tungkol dun sa mga excess natin and what makes them, siguro, eto medyo delikado na kasi yung tanong ko Meron ka bang particular na ex? Hindi pa ako pupunta dun sa sinong babalikan Pero meron ka bang particular ex na masasabi mo, you don't even have to mention kung ex nga ba to o current. Meron ka bang karelasyon? Yun na lang yung tanong ko. Meron ka bang karelasyon? You don't even have to answer. Siguro iwanan ko lang to. Together with our sisters, the viewers, no? Yung nagpakinig sa'yo ng sobra. Di ba? So, namnamin natin ng mga 3 seconds yan. Lahat. Lahat naman. Own unique ways. Yeah. Yes. Oo, lahat. Very good. Good answer. Ikaw ba naman yung kasalubong ka ng sagot. airport tapos may daladalang bouquet of flowers tsaka Care Bears. At Care Bear. Oo. Tapos yung mga tabi mo mga girly, kilig na kilig. Tapos sinusunod ako kanino siya pupunta. Tapos makita nila sa akin pumunta. O di ba? Yung mga ganun tipo lang. Alam mo, kailangan magpatay ng video. Oo nga. Naiiwan na naman yung audio niya. Ayan. Go. Ayan, pinatay ko yung camera. Good. Ayan. Naramdaman ko rin So, siguro depende yon. Like for example, ginawa rin sa akin yan, pero hindi na kami. Ex ko na siya. Tapos na kami. Tapos, okay. Dahil interesting. Alam niya yung schedule ko and everything, kung nasan ako, anong oras ang out ko, yung mga ganito. Paglabas ko one time, may abang-abang flowers at saka Ferrero. Tapos, ang sagot ko sa kanya, bastos. Sabi ko, ba't ka nandito? Para kanino yan? Tapos sabi niya, para sa'yo. Bakit? Wala naman ang tayo. Bea Alonso? Bea Alonso lang? Pero, nasa core memory ko yun. Am I proud of it? No, I am not. Did I learn from it? Yes, I did. Do I wanna get back? Mamaya, magkakaalaman natin. Ganyan. Pero siguro, kaya dahil mo nasabi, Stephen, yun dahil may puot ka pa sa dibdib. Actually, wala na. Wala na talaga. Okay. Or ikaw yung nang iwan. Oo. Kaya yun na naging react mo. Okay. So, baliktad yun. Siguro yun yung isang magandang itanong din, no? Ano yung mga medyo mahirap i-manage when it comes to excess? Like for example, yon. I experienced that and it was difficult, no? Na parang kailangan ko bang magmukhang masamang tao para lang matuloy na tong hiwalayan natin because you and I will really never, it's really not going to work out. So that's number one. Do I have to be that monster for you to really say,
you hate me? Parang ilumayo ka? Do I have to be a monster for you ba? Ganon. Na Sakit naman. Kasi nung nakipag-iwalay naman ako, maayos naman. Alam mo yon? Talagang hindi na, we cannot be together anymore. Ganon. Yeah. And yet, when it happened, pinipilit pa rin niya. And again, sabi ko ang ganon, am I proud of what I did? No, I am not. Pero naging part siya nun eh, nung learning ko na yun eh. Kaya as much as possible, ayun na nga, nagiging Malasiri at saka Alexa ako, ma-explain ako madalas. Kapag natatanong lang naman, pero actually, before naman sumagot, merong clarifying statement. Bakit mo natanong? Ganun. Bakit mo natanong? Ganyan. Sa inyo ba, meron ba kayong gano'n na parang nagkaroon ng medyo difficult na Raquel, ikaw, meron ka bang gano'n? Yung yung relasyon na ang perfect kasi. Si Checo kasi message ng message eh. Hindi attend rito, magkakasakit tapos ang daming mini-message. Huwag ko daw i-share yung mga ex niya. Pati yung mga ex manliligaw. Siguro ang gusto kong wala talaga, Raquel, yung parang medyo naging difficult. Ano tanong? Na? Yung naging difficult na ex. Ay, meron. Siyempre. Hindi naman Bakit mawawala. siya naging difficult? Siguro kasi, kumbaga parang minsan nagiging magkaiba na yung parang principles. Or yung iba naman is parang hindi nagtagpo ang mga stars. Ando siya sa North Pole, ako naman nandito. Something ganyan. So, yun. So, kumbaga parang kung hindi talaga, kahit na, di ba sabi ko nga, lahat naman, kumbaga parang, lahat naman, lumabas naman din yun before sa mga episodes natin na parang yung lahat ng makaka-relasyon natin is parang on a long term nating tinitignan na talaga sila, di ba? So, yun. Kaya parang as much as possible, i-work out mo or yun nga maganda yung napagmamaturan ninyo yung relationship nyo together. Yun. So, kung dati siguro, pero yun nga, over time talaga, mai-improve at mai-improve ka as a person. Tapos siguro ngayon, yung kumbaga parang medyo maganda naman na parang hindi ko lang alam din doon sa doon sa ibang parang from high school to or from elementary pa sila ganyan kung paano nila na mamane or paano nila nagagawang mag-grow together, no? Ang galing talaga. Yun talaga siguro yung destiny kasi parang ako kasi parang na yung experiences ko sa mga before is na-improve ako dahil doon sa mga mali kong nagawa. So, yun. Hindi kasi, so, kaya, siguro, go ahead, sorry. Okay na, Hindi. I just want to share this with our viewers, yung mga sisters natin. I just want to share this that I really find Raquel someone that I admire. Kasi... Uy, wala pang March ba't may ganito? Sige. Kinakabahan ako eh. Hindi kasi, meron kang isang characteristic na hirap akong gawin. Yung maintaining friendship after a relationship. Ako kasi, dapat hindi naman siguro parang one way lang din siya. Actually, it's a mutual, it's a mutual decision naman din. So, kumbaga, parang hindi lang ako yung talagang parang nag-insist or nag-workout para maging friends or kumbaga walang nagbago doon sa nawala lang yung romantic side. Pero yun nga, parang it's a mutual pa rin naman, decision pa rin na ang hirap sagutin. Basta it's a mutual decision. Yun. Last hirit na lang sa'yo. Ano? Kasi,
Nagagalit na ako. Kasi ito, sa lahat naman ng mga mutual decision, halos lahat o lahat sila, mutual decision, friends pa rin tayo. Hindi kasi kung hindi, that's kasi... why I admire you. Mm-hmm. Kasi, I mean, it's not something na common to most people. Ako mismo, kilala ko sarili ko. Mm-hmm. Pero, hindi ako ganun eh. I mean, it's hard. May effort. May malaking effort na i-maintain ang friendship after a relationship. Mm-hmm. Kaya nga sometimes... Kaya ako naman nasabi din na parang, halimbawa, katulad na sabi ni Sir Matthew before, kung sino yung nag-disconnect, parang syempre, out of respect mo, parang ikaw rin yung mag-aantay minsan na parang, okay na, hindi naman yung parang overnight na parang, friend, para bang walang nangyari, hindi ganun. Parang overtime din. Kumbaga parang hindi din bigla ang para bang nag-restart into zero, pero hindi naman into zero. Pero I'm sure kasi sa isang relationship, may pagsasamahan kayo na parang ma-appreciate mo rin, ma-appreciate ninyo sa isa't isa na okay, good thing naman to or ganito yung magandang neto, values, ganyan na parang ma-appreciate mo yun dun sa person na parang sino ka naman para hindi kayo maging friends, something ganyan. So yun. So hindi ko sinasabi na lahat nung ex ng friends ko is friends ko. Hindi lahat. Si Stephen kasi parang kung makapag-declare lahat, parang mas marami yung kaya well, at least doon sa alam ko. At least doon sa alam ko. But siguro anyway, kasi, yung alam mo, baka yung, kumbaga parang yung sanaw, kasi syempre yun nga, napagmaturan ko na siya, pero selosa rin akong tao, kaya di ako yung matanong na before, nung siguro nung mga una. Pero yung ngayon, hindi na, para kasing siguro, yun, doon mo nga rin malalaman sa sarili mo na, parang buo ka na as a person, na parang ano yung kaya mong ibigay at hindi mo kayang ibigay. Kaya, yun siya. So, ang matatanong ko dun is that, meron ka bang isang ex or meron ka bang ex na hindi mo na naging friend? Meron. Pero parang ako, pinoconsider ko sila. Pero pwede ba yun? Pwede. Parang kung pwede ako, pwede. parang okay ako with them. Pero kumbaga, syempre respect ko naman sa kanila at their own time naman din. Parang ako, gusto ko rin na nandito din ako para sa kanila. Na kung halimbawa, kailangan nila ng kaibigan, dyan naman ako. Pero syempre, ang tanong kailangan ka nila bilang kaibigan naman. Gusto ba nila? Which proves my point. Gusto ba nila? Which proves my point kung bakit kita ina-admire. Dahil nga, ikaw yung palaging bukas ang pinto sa pagkakaibigan even after a relationship. Right? Kasi sabi mo nga, ang tanong ko is that, meron ka bang ex na hindi mo na kaibigan? Oo, pero ikaw, bukas yung mo na pwede ka maging kaibigan, pero kung ayaw ka nilang gawing kaibigan, wala ka na magagawa doon, di ba? So parang hindi ko rin masasabi, Pen, kasi siguro yung timing din ng pangyayari. Kung nung before yung nangyari na sa akin nag-disconnect or ako yung iniwan, parang hindi ko na kakayanin kung maging kaibigan yung kung ako yung nag-disconnect dun sa person. Kumbaga kasi nung nangyari yon is ang dami ko nang naging experience, hindi lang sa relationships, sa lahat sa family, mga challenges na parang ire-regret mo pa ba na maging kumbaga parang yung ng galit yung puso mo, sabi ganyan. Parang nandun kasi ako sa point na tumugma din naman on a personal experiences ko naman, hindi lang sa relationships na parang ito siguro yung way na parang natutunan ko naman na parang somehow yung iba na ka sa ere is kumbaga parang hindi lang siguro masabi sa iyo ng person yung anong real reason during the time naman na ako naman yung parang nandoon sa sitwasyon na yun. So kumbaga parang naintindihan mo na agad, parang ganon. Kaya hindi ko rin masasabi kung nauna siguro yung experience na ako, baka puro galit din yung
Hindi ko rin, yun yung ano ko, yun yung point. Siguro swerte ko lang na naging yung mga experiences ko is mas pinili ko ng yung parang mag-forgive na lang din. Yun. Si Stephen eh. Hindi. Daming tanong. Ang daming tanong. Matt, Julie, ikaw, meron ka bang, like, for example, ganon, na parang hindi na kayo talaga naging magkaibigan at all, ganon? Well, actually, pareho kami ni Raquel. Charot. Pero it took time. It's always been a cycle for me na mag-break up and then try to reconcile kung kaya pa bang maging kayo uli for the next 6 months, na super toxic na ang hirap-hirap, and then you just break up, walang communication for years. And then, eventually, like, I'm still friends with all my exes now. And then, magiging friends kayo eventually. Pero it took time. Hindi agad like, within the first 6 months, break up kayo agad. Hindi naman ganon. Ay, maganda yung ano na yan, Matthew. Parang yung, nung sinagot ni Nympha yung, nung isa nating ka-sisters, yung tinag din kita doon sa sinabi na parang, ano yan, parang natanggap niya dahil sa panahon. Correct. Dahil parang nagkaroon siya ng resolution doon sa isang challenge or problema na yun na kinaharap niya. Parang, yun nga, it's anong mas better na, actually wala namang hindi maganda. Pero kumbaga na experience. Pero ano yung mas, kumbaga meron bang scientific na reason na mas okay na na-resolve? Or depende pa rin sa mga taong involved? Yes. Tagutin ko na yan. Sige. Okay. Sige, wala naman si Stephen, di tayo papagalitan. Kasi related siya doon kay Julie, di ba? Hindi, nandiyan na siya. Ayun. Hindi pa ako nakikinig. Pero sabihin mo yung tanong niya kayo maganda eh. Nandito ako. Katakot. Hindi, tama. Kasi may theory sa psychology na yung negative experiences in our previous relationships can significantly impact an individual's willingness to commit to a new and future relationship, to the future. So meron talaga siyang impact. So kanya-kanyang impact. So kanya-kanyang intensity, kumbaga, kung paano siya magkakaroon do sa bawat tao. Tapos, ito na rin yung theory na mag-i-explain na, yes, we need to, meron kasi tayong certain periods, di ba? Walang perfect book na makakapagsabi kung gaano talaga katagal ang healing process ng bawat tao. So tulad ng sinabi ni Judy at saka ni Raquel, na ganun din naman sa akin, pati yung kinimfa yung sinasabi niya na it will really take time to heal. Tapos wala talaga makakapagsabi kung gaano katagal. Di ba minsan magugulat ka na lang na, ay okay na ako. Tapos nagkita tayo nung ex. Parang okay naman tayo bigla. Di ba may ganung mga instances eh. Pero so, really, nag-heal din talaga, di ba? Nag-heal talaga. So, nasa sa atin na talaga kung papaano natin siya iintindihin at paano natin siya ipaprocess. Kasi meron talagang nag-heal, pero ang utak kasi nung tao, parang ayaw niya. Siya mismo, yung katawan, ayaw niyang tanggapin. So, hindi pa rin talaga maka-move on, kumbaga. So, yung mga ganung bagay, meron talagang proseso. Tapos tayo rin, yun, yung sinasabi rin ng iba na, yes, you need to have therapy, yung mga ganyan, mga counseling. It will really help yung mga ganon. So, I really advise that particular avenue para sa ating mga kasisters na kapag nahihirapan na to process kahit hindi tong love thing or even other mind matters, you seek really professional help. Kailangan kasi talaga natin. Dito sa Philippines, medyo nagiging na-introduce na tayo dito sa mental health thing, di ba? Dati hindi tayo pamilyar. Parang, ano ba yan, nakipag-usap sa psychiatrist, baliw na ata. Di ba? May mga ganun tayo. Pero ngayon, nagkakaroon na tayo ng boses, pati mga ibang mga counselors na, yes, kailangan talaga natin. So, yung sinasabi natin kanina topic, yun, kadulad din yung mga sagot nyo na, para sagutin ko na rin, Mama Pen, na open, basta nandun yung openness natin na mag-heal, nandun din yung openness natin na maging friend ulit yung mga exes,
possible naman yung mga ganung bagay. Kasi on my part, it will really take time eh. Meron akong mga talagang years talaga na, 'di ba? It will help yung to shut down everything, yung text message calls, 'di ba? Yung talagang no communication, it helps minsan kung paano tayo makaka-move, 'di ba? Kasi 'di ba naranasan natin na use tayo na pagising sa umaga, ka-text mo na agad. Di ba? Yung ganun. Yung mga ganung bagay. O, yan. Di ba may ganun tayo? Yung, kumusta ka na dyan? O, di ba? Kumusta ka na dyan? Tapos bago ka matulog, siya rin yung kausap mo. Di ba? Yung routine na tinatawag. So, pag mababali yung routine, so, unti-unti, natanggal kasi bigla eh. Di ba? Biglang natanggal eh. Yung used routine natin. So, kaya unti-unti, so dapat para healing process din. So yun yung pagse-set din ng I call it respecting each boundaries. 'Di ba? Hindi yung sa umiiwas kayo. Parang True. Yung respect, 'di ba? Nandun yung dapat hindi siya dapat mawala. Kahit na medyo hindi maganda ang hiwalayan, pero 'di ba may pinagsamahan eh. 'Di ba? Nandun yung may pinagsamahan kayo. Naging ganyan kang klaseng tao kasi sa mga previous relationship, dahil din doon sa taong 'yon. May natutunan ka kaya ka ganyan. Yun yung sa atin. And that's a very good point, no? Before we continue even further, si Weya ay nahanap si Checo. Sabi nga ng Checo, ma'am, saan ka na? Si Lester is saying hi to all. Tapos si Menchi, hello. Send ng hearts. So, hello. Ayun. Menchi, Lester. Tapos, ayan. Tapos siguro, meron din yung mga bagay like for example, no, na sometimes, kaya hindi naman din nagiging maayos kasi meron din mga influence ng mga, like for example, friends or family who are overprotective. Overprotective friends, overprotective relatives, ganyan na parang, ay nako, you're better off, without this person, without him, without her, yung mga ganyan. And, na parang, sandali, gusto ko pa sanang makipagbalikan. Ay, hindi, wag na, itigil na yan. He is or she is not good for you, ganyan, yung mga ganyang eksena. But, I guess, because siguro ang nakikita ko na kasi, gusto ko pa pag-usapan sana, kaya lang, it's already 12 minutes over an hour that we've been here. So, siguro, Julie, no, I wanna get back to you on this, no, kasi kung almost pareho kayo ni Raquel on that aspect, can you still recall kung ano yung pinaka masakit na breakup na na-experience mo? Yung second, because of the cheating. Of the cheating. Yeah. Alam niyo yan, di ba? On my 30th birthday pa. Kasi nagsabay-sabay yung sa timeline na nilagay ko sa buhay ko na by 30th, dapat kasal na. And then by that 30th birthday, I was single because I broke up with this person kasi the cheating, yung ganon, nag-compounding, kumbaga. And then, again, very fresh pa with relationships, wala pang therapy, so hindi ko ma-handle ng maayos yung emotions and thoughts ko by that time. Kaya talagang mahirap. Ang naging saving grace ko is focus more on sa mga personal growth. Physically, mentally, spiritually, financially, lahat. Like, nag-prosper ako after that breakup. Totoo naman yun. You really did after that. Diba? So, no, I before we even come to our realizations, no, so, ang ano nga dito, ang final question natin is that, do you think it's okay? But I guess somewhat parang nasagot na to kanina ng bawat isa sa atin, pero I'll just ask it again. Do you think it's okay for someone, not necessarily us, or pwedeng tayo rin naman based on our own experiences, to get back with our exes? Why? Why not? Sa akin, sige, I'll start. Go for it. I'll start. Yeah. Siguro yung sa akin, if it was before, no, it's a definitely no for me. Parang naging rule of thumb ko yun, never to get, actually sa akin nga medyo harsher pa eh. I cannot be friends with my exes. No? How much more pa kung kunwari balikan.
Pero kasi, katulad nga rin nung napag-uusapan natin na habang tumatagal tayong nabubuhay, mas maraming learnings na kaakibat. And then eventually, mas lumalawak na rin yung pangunawa, both the heart and the mind, na parang, yeah, why not? Siguro at this very, if you're going to ask the younger version of myself, I definitely say no to that immediately. But now, it will all depend on, okay, what can both of us, kasi again, it's not only a one-way relationship, di ba? So, what is it that if we get back together, anong magandang idudulot nito for both of us? Kung meron ganong klase ng, wala namang pangako, pero merong kahit papanong linaw na may maganda kaming kapupuntahan, na kapag nagkabalikan kami is that, okay, since meron kaming past, definitely we're not going to start from zero. May kasamang learning na yon. Thus eventually we just need to polish things and hopefully we were able to learn from whatever misunderstandings that we had in the past. Eh mas may chance ang maging stronger to eventually in the future. So if I'm going to ask myself now if it's okay, then yes. The answer now is yes. Provided that both of us will be on, the same vision of where we're going to put this relationship years from now. Yung ganon, yung medyo mas mahaba na, hindi natin yung short-lived. Kasi we already tried the short-lived and it didn't work. Yes, true. So, yun yung sa akin. Wala kang specific? Siguro, si Politiko ka no? Yung sinasabi mo Pag kayo pagsagot mo, pangsagot Ako, I think you can be friends with your exes. Personally, I won't go back romantically with any of my exes. Ang principle ko with relationships now, potential and exes, is I'd rather be friends with you than to push something else romantically and then just for us to end detesting each other kasi ang daming factors na hindi nag-work out for us. So, sa mga exes ko, like some nakakausap ko pa rin every now and then. I know in a way na parang may mga innuendos na is there a possibility na maging tayo ulit or what. Ako, basically lang nag-shut down na I don't think it would work out. Kasi first, we're different people na. It's been years. For sure, you grew. I also grew as a person. And I think yung mga life values natin change na and it would not be very compatible as partners, romantically. So, going back to the question, if you can be friends with your ex, yes, possible. You could be with your ex romantically, yes, possible as well. I think it's all a matter of what is your intention as a person when you go back to the relationship or you go into the relationship again. Because I think when you go into the relationship the second time around, it's a different kind of relationship. There's advantages of it na meron kayong history na ay alam mo yung mga certain ticks and clicks ng person, but at the same time, it's a different kind of relationship in a way. Kasi, again, you grew separately as people. So, another way to navigate each other individually and as a couple. Mm-hmm. Diba? Hirap naman sundan. Kahit gusto ko ako na yung kasunod. Si Matthew na lang huli. Hirap paging huli. Siguro ako, yung, paano ba? Parang at this point din, kumbaga, at my age din, and siguro yung sinasabi kong ng previous episodes din na parang buo na ako as a person. So, kumbaga doon sa relationship, di ba nabanggit ko nung last episode na dapat parang dalawa kayong, kumbaga parang hindi lang siya, hindi lang ikaw, kumbaga kayong dalawa yung nagmamature din doon sa relationships. And sa lahat naman din na parang nakarelasyon ng friends ko, parang
mabubuting tao naman kasi na parang sabi ko nga is yung parang at this point is kahit papaano, sa sarili ko, alam ko na kung ano yung kaya kong ibigay at hindi ko kayang ibigay at hindi na siya dependent doon sa kasi parang sa second mo mag-a-adjust ka dahil ito yung nagawa mo dito. Pero parang at this point kasi, parang ikaw na, ako na as a person yung inilalatag mo dun sa relationship eh. Hindi na ibang, kumbaga parang hindi katulad ng mga previous relationships na parang dependent ka yung sarili mo doon sa kanila. Pero para kasing, baka naman hindi tumugma, yun yung mangyayari. Kaya parang ako, parang anyone for as long as, syempre, dapat mutual. And kasi alam ko na nga rin ako as a person kung ano yung gusto ko at saka hindi ko gusto. At saka, yung ako na, kumbaga parang self-motivated, hindi dahil motivated ka nung trauma mo ng mga previous mong relationships na buo ka na as a person eh. Gusto mo ba, parang kahit pa paano eh, matapang na in a way na parang, ako nga parang ready din kung wala rin, parang on a long term. Pero kung may dumating, syempre, mas sabi ko nga, hindi ako, parang never akong nagkaroon ng parang aayawan mo yung magmahal at mahalin. Parang, ang sarap kayang pakiramdam mo. Di ba, Julie? Oo, Yeah. di ba? Never Pero get it. yun, Yeah. di ba? So yun. Si Stephen kahit walang video, parang nakikita ko yung react eh. Buti na lang wala rin si Cherry Litz eh. Kita mo yung mukha nila, no? So yun. Yung parang, Politiko rin yung sagot. Hinihintay ko yung pinaka-politiko sa ating lahat. Yung doktora. ito na nga. Ready. To the question, we'll answer it sa perspective ng lahat. Para in general. Yes, you can... Yes, you can... You can go back to your exes, di ba? It's possible, yes. Everything is possible. It's very possible. Kasi always remember, mga kasisters, tayong lahat, na this life, it's a journey of knowing thyself. So, perhaps, the new you is now compatible to the new of your ex. Diba? Yung new version ng ex nyo. So yung the new version ng ex mo, the new version of you, yourself, perhaps this time around, you are now compatible. So yes, that would be a good hint for everyone. Kasi you can just trust the process the whole process. Just trust the process. And I think it will lead you directly dun sa end goal natin na to be happy, di ba? That's the end goal naman that we need to be happy. Pero siguro, Matthew, no, to clear lang din naman, na parang hindi naman natin sinasabi yun. Parang magkaroon naman ng false hope. Parang sinasabi, any person na naman, dahil parang alam mo na sa sarili mo, buo ka na as a person. Yes, parang alam mo yung alam mo na yung kaya mong ibigay at hindi mo ibigay. Whether nasa past mo pa yan or nasa future is, I'm sure magiging ka na, parang... Oo, yun. Kaya ako nga sinabi, di ba, the new version of you. Naman si Stephen joke lang. Yung the new version of you, yun. Hindi, actually, siguro ang pinakamaganda lang dito sa pinaka-conversation natin from start hanggang ngayon is that ako ang realization ko, kasi gusto ko yung word na ginamit ni Matthew kanina, yung phrase na sinabi niya na, the possibility of you getting back to your ex. There's a possibility. Pero kasi, again, what's the intention there, di ba? Ano ba yung nito? Ano ba kasi yung probability that you guys may have not been compatible in the past, but you may be compatible now. Pero siguro ang biggest realization ko dun is that regardless whether it's getting back with your ex or being in a totally new relationship altogether,
It's all about you and what you hope to become You. when you have this partner. Again, whether this partner is an old partner or a new one, no? Yun lang yung, kumbaga, parang pinaka-focal ano nito is that, kasi nga, kapag kukuha ka nga as a partner di ba? Hindi ka naman kumukuha ng slave What you're getting is someone that meron kang katuwang, meron kang makakatulong, hindi maaalipin. Whether it's emotional slave, whether it's something else. But it's something that will really, strengthen your own core principles as a person, or even further, develop yung pagiging broad-minded mo on certain things, on angles that you may have not seen in the past. Posible, baka pwede naman na ngayon, whether with an old person or a new one. So yun lang yung sa akin. Yun yung, meron ba kayong gustong idagdag, or mag-ano na tayo ng DMT natin na Docmat Talks? Ano? Ay, hindi pa ba tapos yun? Yun na ba yung DMT mo? Yun yung Docmat Talks. Ano na to? We can add. Yes, we can add. Tulad ng sinabi ko kanina, yung new version yourself, yung ng sarili mo, it's a matter of fully understanding yourself and for the better of self-improvement. Yun. Tapos, always remember din sa mga kasisters natin na you can close some doors not because of your pride or your anger, but simply because they no longer lead somewhere. Diba? Yun yung anuhin natin na pwedeng i-close na end na yung chapter kung hindi na talaga siya healthy at hindi mo na nakikita na nakakaano talaga sa sarili mo. So, yun yung lagi natin papangalagaan, yung sarili natin. Tama na, nakakasakit ka na siguro isang na lang. Siguro parang ang sinasabi na parang mag-reconcile ka muna sa sarili mo. Parang gano'n. Yes, parang yun yung, totoo. Yun yung parang, wala naman ding, parang right age, ganyan. Pero, parang better pala. Parang ako, yung isa kong realization din, in terms yung, at this point sa buhay ko, yung mga experiences ko, napaka-importante nung core group talaga. Na I'm sure, sana inumpisahan ko nung nung kabataan ko pa, something ganyan, na parang hindi pala, okay pala, na parang halimbawa may kuya ka, or ate ka, or tito ka, or tita ka, na parang sa'yo, diba? Yung parang mag-guide sa'yo. Na parang, although maganda naman, na parang ma-experience mo yung lahat ng hardships and masasaya sa buhay on your own. Pero kumbaga, parang at your own time, ganyan. Pero, siguro yung mapapayo ko doon sa mga, kasi alam ko may mga bata tayong nakikinig din, listeners, or nanonood na parang, i-surround nila yung kanilang mga sarili doon sa mga taong totoong totoong nagke-care sa kanila, na hindi sila ililid sa masama. Kasi minsan kapag ka na yung nag-gang up ka ng mga nakapaligid mo na puro okay ka, ayaw naman sa'yo, no? Kala mo naman okay ka as a person, pero parang mas masarap pala na kahit masakit sabihin sa'yo yung mga i-correct ka, is mas magiging better person ka. Parang ganun. Yun yung, kaysa antayin mong mag-40, ilang taon ka na, Stephen? 42? Ako? Ay, 28 ka lang. 24. Oo, 24 ka lang pala. So, kumbaga parang, yun yung pala, na parang as we grow old pala, maganda rin na, ay, sana pala yung tito ko, yung tita ko, or yung mga may edad na kahit papano na may na-experience na rin sa kanilang buhay na hindi mo kailangang i-go through. Pero hindi mo naman siya parang yun yung magiging ikaw naman. Parang mag-decide ka rin on your own. Pero maging guide mo siya. So yun yung kasi tayo naman din, 'di ba? Yung
itong pagkakaroon natin, yung nagkaroon tayo ng difficult na pangyayari sa buhay. Kaya na-rekindle yung ating, ng ating mga friendship. Alam natin na nandyan tayo sa isa't isa, pero parang ang sarap pala rin sa pakiramdam na may, yung talagang kausap ka at sasabihin sa'yo na, mali ka naman kasi talaga dyan sa, mo na yan. Yan yung ugali mo naman na dapat binabago mo. Yan. Parang bakit itong kabataan natin di natin ginagawa, di ba? Kasi hindi pa natin na-experience. So ngayong na-experience na natin at alam na natin pare-pareho yung yung likaw ng bilukan ng isa't isa. So kayang-kaya na nating sabihin at hindi tayo mahihiya. Di ba, Steven? Kahit na wala. So yun lang. May gusto sana akong ihirit, kaya lang, I did not wake up and using violence eh. Hindi naman ako ganun. Baka bumalik sa'yo yan. Oo. Yan, ganyan. So, parang Julie, napa-blackmail na lang. So, yun lang. Kaya, kumbaga, parang siguro yung talagang nagmamahal sa atin, yung sinasabi yung totoong makakapag-improve sa atin. Kasi minsan din, parang puro positive yung naririnig mo na wala kang kamalian. Ay, wala. Parang siguro as a person, dapat alam mo, hindi ka naman perfecto, di ba? Kaya siguro maganda din na parang mag-post tayo na, yun nga, mag-self-reflect. Kasi hindi mo rin naman alam na, hindi mo na, kahit siguro kung sino mang pinakamatalinong tao, hindi niya alam lahat. Or hindi siya perfect na tao. Ayan, something ganyan. Okay na ba, Stephen? Ang haba natin. Julie. Ay. Okay. Kala ko tapos na. Hindi, pero okay ka na. Okay ka na. Okay. So, again, we would like to thank our sisters, no? Yung lahat ng nag-comment, may mga pahabol pa si Menchi, si Ludave nga may pahabol pa na may pinarigan yata, ganyan. Ikaw daw yan, Stephen, kanina. Oh, yeah, okay. Tapos, the month of February is very fruitful. Super thank you, mga sisters. You have made, kasi ang dami rin nangyari. February tayo nag-live ng, sunod-sunod na ng mga live sessions. Tapos, maganda pa yung topic because Love Month is really an excellent hindi ka mauubusan ng topic when it comes to topics. In the relationship and all that. So thank you so much for staying with us. Now for the month of March, so by next week, March na yan, so we're going to open the month with the theme of International Women's Month. So we're going to open that month up, but as you know also, we will diba? Naluhuli na naman yung audio mo. Some living for the month of March, we're going to open it up with International Women's Month by next week, and then you can also expect some heavy discussions, heavy and light discussions when it comes to the living eulogies, since dalawa yung living eulogies natin for the month of March, and we'll still have kasi dalawa yan. Tapos we'll have so much other topics pa come April. April is also a good month, so watch out for that. But for now, thank you so much, everyone. Thank you. Once again, I'm Pen. Thank you so much, sisters. Thank you, everyone. Bye-bye. Have a good night. Good morning, you. Oh, don't forget us to like and subscribe sa ating mga channels, di ba? Yes. YouTube, Spotify. Oy, George, thank you so much, George. Thank you, George. Checo, pagaling ka. Ayan, shoutout natin kay Checo, kay Apple Rose and Donggan Rizan, Lou Dave, Carmelo, and yes, Dexter, Wia, Lester, Benchi. Salamat. Nasa na si Checo. Hindi ko alam kung ilan yung viewers si Checo. Good night, everyone. Have a good night. enjoy the week. Enjoy the week. Good Night.